po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man ni Tama. Senator Bato? Ano po ba ang maitatawag doon? Siya po ba yung nagsasabi ng katotohanan dahil meron po siyang in-endorse na kandidato? Pangalawa po, kung Correct. na-scam po siya ng Uniteam, is it not the other way around? Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng Uniteam na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. Hindi naman po siguro inisip nila yon at nagbigay ng tiwala sa kanya. Hindi rin po din siguro inisip ng Uniteam noon na siya may mga kakilalang assassin. At hindi rin po siguro inisip ng Uniteam noon na ang gustong continuation, kasi parang meron po sinabi na dapat may continuity. Pero hindi rin po papayag ang Pangulo na ituloy po yung sinasabing bloody tokhang at EJK. Maaaring isa po yung sa mga dahilan kung bakit inayawan din ni VP Sara. Dahil hindi po lahat ng ginawa ng dating administrasyon ay susundin ng pikit mata ng Pangulo. Tumpak. Galing talaga ni Atty. Claire Castro, no? So, kita niyo mga kaibigan, no? Talagang sunog na sunog. Basag na basag yung mga naratibo ni Sara Duterte. Yung kanyang mga reklamo, mga kaibigan, ay talaga namang kita niyo? Basag agad, no? Talagang ang bilis, mga kaibigan, ng karma. So, yung sinasabi po dito ni Sara Duterte na hindi daw siya mag-i-endorso ng kandidato dahil baka mas-scam na naman daw siya. Tama yung sinasabi ni Atty. Claire Castro. Ano yung ginawa niya na inendorso niya si Bato de la Rosa? Na inendorso niya ang PDP laban. Ano yun? No? So, nagtatanong tayo, yan ba ay nakalimutan ni Sara o sadyang siya ay nagsisinungaling sa harapan ng mga OFW? Diba? So, pangalawa, yung sinasabi dito ni Sara na siya ay nabudol. No? Na pinapalabas niya, mga kaibigan, na nandito siya sa picket ng Uniteam, tumakbo siya dahil yung kanila daw gusto or plataforma ay continuity ng mga naging proyekto or programa ni Duterte. Pero tama dito si Atty. Claire Castro. Kasi, oo nga naman hindi naman talaga ipagpapatuloy ni PBBM yung bloody tokhang or yung bloody war on drugs. Dahil kita niyo naman, no, yung war on drugs ni PBBM ay talaga namang napaka-effective. Pero, wala namang libu-libong natsuchugi. Diba? Ang meron lang ay talagang napakaraming drug hole. Napakaraming nahuhuli. Maging mga malalaking mga drug lords ay nahuhuli sa panahon ngayon ng ating Pangulong BBM. Unlike sa panahon ng kanyang tatay na si Duterte, na hindi po nangyayari yan dahil ang mga natsuchugi lang naman ay mga mahihirap na nakatira sa squatter. Kaya mga kaibigan, nakakatawa, no? Kasi nagbumirang kaagad. Yung sinasabi ni Sara Duterte ay nagbumirang kaagad sa kanya. Yung kanyang mga patutsyada sa administrasyon ay bumalik agad sa kanya. Kaya talagang nagbubumirang sa kanila ang lahat ng kanilang mga sinasabi. Lahat ng mga paninira nila sa Pangulo natin at sa Marcos administration, nagbubumirang sa kanila. Napakabilis ng karma. Guys, yung sinasabi pa niya na iniwanan daw siya. Hello, sino ba ang nang iwan? Remember, mga kaibigan, na etong si Sara Duterte, siya ang itinatalaga ng ating Pangulo as caretaker of the country kapag wala ang Pangulo. Pero anong ginawa ni Sara Duterte? Pumupunta siya sa mga rally na nagpapabagsak sa ating Pangulo at nagsasalita pa siya at tuwang-tuwa siya dahil maganda raw dahil merong ganitong klase mga pagkilos na kung saan nasasabi daw yung mga hinaing, etc. etc. Hello? Parte ka ng gobyerno ni PBBM. Iniwan ka as caretaker ng Pilipinas
pagkatapos ganyan ang ginagawa mo? Wala sa lugar. So kung titingnan natin, si Sara Duterte ang nang-iwan. Doon pa nga lang sa yung rally nila sa Davao na kung saan binanata ng tatay niya si PBBM at tinawag na bangag at sinabi na meron tayong adik na Pangulo, PI. Tumawa pa siya. Doon pa lang kung siya ay isang maayos na vice-presidente, hindi siya pupunta doon at hindi siya makikiayon sa paninira sa Pangulo natin kasi siya yung pinagkakatiwalaan. So kung titingnan natin at i-recall natin mga kaibigan ang lahat, makikita natin na si Sara Duterte ang nang-iwan kay PBBM. Si Sara Duterte ang sumira sa tiwala ng ating Pangulo. Di ba? Remember mga kaibigan, nung nangyari yan doon, kinabukasan, di ba, nagsalita sa F. Elisa, nagpa-interview, na sobrang sama ng kanyang loob dahil nakita sa camera na tumatawa pa si Sara Duterte habang sinasabihan na si PBBM daw ay bangag. Pagkatapos anong ginawa ni Sara? Instead na, imbis na mag-sorry, dahil totoo naman na nakasakit yung pamilya niya Totoo naman na may nagawang hindi maganda ang pamilya niya kay PBBM at kay F. Elisa, pati na rin sa anak na si Sandro, dinamay pa ni Duterte. Pero anong sinabi ni Sara? Binaliwala pa niya ang feelings ni F. Elisa. Ang sabi pa ni Sara, nagyabang pa na wala naman daw mandato. Hindi naman daw kasama sa trabaho. Kung ano yung nararamdaman ni F. Elisa ay wala naman daw kinalaman sa trabaho nila ni PBBM. Diba? At niyabangan pa niya sa F. Elisa na siya daw may mandato. Pero si FL, parang gusto niya sabihin na ako may mandato, ikaw wala. So mga kaibigan, kung babalik-balikan natin at titignan natin kung saan ito nagmula, wala talagang iba. Ang lahat ng ito, nagkagulo tayo ng dahil sa mga Duterte. Ang dahil sa tatay niya, sa mga partido ng tatay niya, sa mga kapatid ni Sara, sa mga DDS influencer. Kung naging maayos lang sana sila at kung sumuporta lang sana sila kay PBBM, hindi sana tayo magkakaganito. Kung wala lang sana silang vested interest, kung hindi lang sana nilang gustong bumalik ulit agad-agad sa pwesto at maluklok sa Malacanang, sana maayos ang pagsasamahan ngayon ni PBBM at ni Sara. Kaso nauna kasi yung kanilang ambisyon. Biruin mo kakaupo lang nila. Kakaupo lang nila. Gusto na naman nilang maupo at agawin ang pwesto kay PBBM. O di ba? Napaka-greedy. Very, very greedy. Atakaw sa kapangyarihan at sa confidential funds. Diba? Real talk lang tayo. Yan ang totoo. Real talk. Walang personalan ito Real talk lang tayo dito. Admin Rich.